challenge. Ayan. So, ang tanong po, are you ready to take the challenge? Anong sagot ng sambayan ng Pilipinas? Ay? Ready, di ba? Are you ready to take the challenge? Ayan. O, gusto nyo Tagalog? Handa na! Okay? So, siguro, ilagay nyo sa 12 dreams nyo, no, for 2024, na ngayong taong starting 2024, I would be more responsive pag tinanong sa loob ng church. No? Lagay nyo sa 12 dreams nyo yan. Para naman, pag nagtanong ako, may mga sasagot na sa akin, no? Okay, so New Year's Challenge. So, halos matatapos na yung taong 2023. Ilang oras na lang? Ilang oras na lang? It's 10:45 na. Ilang oras na lang? Sino magaling sa math? 14? O, bahala kayo. Basta less than 20 hours, no? Or less than 20 hours, we're going to face a brand new year. So, yung taong 2023, ano po yung goal ng church natin? Ano yung goal ng church? Bakit yung iba? Tapos na yung taon, yung iba hindi alam yung goal ng church. Okay, each one, bring one. At alam nyo ba, if we're going to evaluate, doon sa each one, bring one, mukhang pag ang in-evaluate ay mga young people, bagsak tayo. Tama ba? Pero doon sa side ng adult natin, ay almost more than half, ay naka-reach nung goal na each one bring one. Although most of our young people are active, participating, no, sa loob ng church, sa mga activities, pero when it comes to evangelism, medyo tagilid tayo for this year. Mapapansin nyo naman yan kasi marami tayong naging bakanting upuan, di ba? Supposed to be, kung nangyari yung each one bring one, dapat meron na tayo sa taas. So, kaya nga, sa evaluation, nung each one bring one, ay bagsak, no? Medyo bagsak ang mga young people. Kaya nga, dapat, itong kakaharapin na taon, ay mas nilaliman yung ginawang drive for evangelism. Kaya anong goal natin for the year? Anong theme ng DFCCI for the year 2024? Ha? Blessed to multiply. No, tayo ay pinagpala ng Diyos para dumami. Sabihin mo sa katabi mo, padami. No, hindi tayo dapat pabawas. Kasi, sige, tumingin kayo sa paligid nyo. Pag sinabing paligid, syempre lahat ng anggulo, tumingin kayo sa paligid nyo. Paligid ba yun? Isang side lang. No, maraming nakakasama tayo before na hindi na natin nakakasama ngayon. So, we start with this month of January to pray for those people, no? And let us start doing follow-up, no? Yung mga dati nyong kasama na wala na dito sa church, i-follow up natin. No? Kasi alam nyo, ang nagiging problema natin sa panahon natin ngayon, too many people, even as Christians, na nabubuhay sa mundo ngayon, ay nalilimutan natin na magbigay ng panahon para sa Diyos. Mas nabibigyan natin ng panahon yung mga bagay na gusto lang natin mangyari at yung mga bagay na walang kaugnayan sa Panginoon. Kaya hindi tayo lumalalim spiritually. No, we go to church, we listen to the message, then after that, wala na. Parang alam niyo yung nagpa-check lang ng attendance, pero walang natutunan.
No? Marami sa atin ang ganoon na nangyari. Why? Dahil masyado tayong kinain ng kaabalahan ng mundong ito, masyado tayong kinain ng maraming bagay na may kaugnayan sa buhay natin na nawalan na tayo ng panahon para dun sa mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Lord. I believe naman dito sa church, marami sa inyo ang nagbabasa lagi ng Bible. Tama ba? Nagbabasa pa ba kayo ng Bible? And I believe, marami din naman sa atin ang prayerful. Di ba? Kaya lang, when it comes to commitment sa mga bagay na gustong ipagawa ng Diyos, medyo hirap tayong gawin. Okay? So, salamat sa Lord kasi we were given another year. So, meron pa tayong pagkakataon na magbago. Okay, sabi sa 2 Timothy, alam nyo ba, yung mga nangyayari sa atin ngayon, hindi lang yan sa panahon natin nangyari. Kahit noong unang panahon, nangyayari na yan. Sabi dun sa 2 Timothy 4:10, Demas has deserted me because he loves the things of this life and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus has gone to Dalmatia. So, ito ay kwento ni Paul na yung mga dati niyang kasama sa paglilingkod, iniwan siya. Bakit? Kasi marami silang gustong gawin sa buhay nila pero walang kaugnayan sa ministry. Kasi alam nila, pag sila ay dumigit kay Paul or sila ay naging active sa pagsama sa kanya, ibig sabihin, kailangan, they have to do ministry. And since sabi, mas mahal nila yung mga bagay na may kaugnayan sa buhay nila, kaya mas pinili nilang iwanan si Paul. So you see, that's the reason why so many people, especially young people and young adults or young professionals, are not in church. Because they love the things of this life. They love the things that they desire. They follow what they desire. And they forgot about God, who also needs time. Diba? Kaya nga lagi, we are always reminded of the Word of God that seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Bakit dumadating sa atin, sa buhay natin, yung parang minsan mag-isa na tayo, parang yung gusto natin mangyari, hindi nangyayari. Diba? Yung pangarap natin, hindi natin maabot-abot, parang laging may humihila sa atin. Yung mga magagandang plano natin, hindi nagpo-pursue. Diba? Bakit? It's because mas inuuna natin yung mga bagay na may kaugnayan sa atin kesa yung mga bagay na may patungkol sa Diyos. Kaya sabi, if you want your life to be in order, nasa Bible yung sagot. Sabi sa 1 John 2:15, do not love this world nor the things it offers you, for when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Maraming verse sa Bible ang laging nagpapaalala sa atin na unahin mo ang Panginoon. Find time to serve God. Find time for God. Alam nyo ba, kung ating sususugan, no, yung mga signs na ang Panginoon ay malapit ng bumalik, kung yun ang susundan natin, yung sinabi ng Bible, nasa panahon na natin yun ngayon. If you are updated sa current events, ngayon meron na silang plano sa Israel. Ngayon, di ba, ang Israel ay inuusig na sila ng maraming bansa dahil dun sa gera na nangyayari sa kanila at saka dun sa Hamas. Diba? So now, nagkaroon ng plano sa Israel na itatayo nilang muli ang templo. Diba? Nung marinig ko yung balitang ito, sabi ko, nakakatuwa. Kasi for a very long time, na sinira yung templo ng Diyos sa Israel, now they are planning to rebuild the temple. So meron na silang lugar
They are now preparing the documentation kung paano itatayo, ano yung magiging itsura ng temple. And this is one of the sign ng pagbabalik ng Panginoon na ang templo ng Diyos ay muling bubuuin for the Jews to gather together as one. So, kaya hindi ito yung panahon na dapat tayong mag-focus sa mga bagay na walang kaugnayan sa Diyos, because everything we do na walang kaugnayan ng Diyos dyan, it will be in vain. Hindi yan makakount sa langit. Di ba? Kahit na lagi ka nasa church pero you're not doing anything na gusto ng Diyos na ipagawa sa'yo, walang count yun. Di ba? Kumbaga sa exam, kung meron tanong, at essay, may tanong, nagsulat ka ng nagsulat, yun namang sagot mo, walang kaugnayan dun sa tanong, hindi counted yun. Walang point, di ba? Yung sagot mo. It's the same thing with our lives. Merong particular na mga bagay na gusto ang Diyos na gawin natin, pero hindi natin ginagawa, it will never be counted. Kaya nga sabi, may mga signs yung pagbabalik ng Diyos. Marami ang mawawala sa pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Marami ang maaagaw ni Satanas para lumayo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Huwag tayo papayag na mapasama tayo dun sa mga tao na madadaya bago dumating ang Lord. Nakakalungkot yon. Sabi sa 2 Timothy 4, verses 3 to 4, "For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching." Kaya alam nyo, marami kahit pumupunta sa church, hindi sila nakikinig sa mensahe. Kung oorasan mo yung pagtigil sa church, mas marami pa yung pakikipagkwentuhan nila sa katabi nila kaysa sa pakikinig ng mensahe ng Lord. Di ba? Kasi sabi ng Bible, "For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. They will reject the truth and chase after myths." So darating ang panahon na parang maiirita ka na bakit ba ito yung sinasabi lagi sa pulpito? Parang lagi ako yung pinatatamaan. Kaya anong gagawin mo? Hindi na lang ako ate ng church. Makikinig na lang ako dun sa iba na ang sinasabi ay tungkol sa blessing. Di ba? But never forget na ang salita ng Diyos, hindi lamang siya sa pagtuturo. It can also be used for rebuking and correcting. Di ba? The truth, ano yung kasabihan? The truth hurts. Masakit talaga. Kapag ang naririnig mo na ipinapangaral ay tama sa'yo, but it's a good indication na nasasaktan ka. Ang mahirap, ikaw na yung tinutukoy, nagtuturo ka pa ng iba. Di ba? Alam niyo ba yung kwento nung isang church member na ang dami niyang ginagawa na hindi maganda dun sa kanyang mga ka-church, kasamahan sa church. So, pinagsabihan na siya ng mga church leaders, pinagsabihan na siya ng pastor, hindi pa rin siya nababago kasi iniisip niya, wala siyang maling ginagawa. So, ang ginawa ng pastor, every Sunday, nag-preach siya tungkol dun sa topic na yon para matauhan yung church member. And every Sunday, lagi sinasabi ng church member, ay, para kay ganito yung message na yan. So hanggang dumating yung time na marami nang natisod sa kanya, umalis na sa church. At merong isang gawain, I think it's a prayer meeting, na siya lang at yung pastor ang dumating.
So sabi ng pastor, nako, pagkakataon ko na to. Nag-iisa na siya, wala na siyang maituturo. So nangaral yung pastor tungkol dun sa problema ng membro na yon. At alam nyo ba, hindi pa rin niya tinanggap na siya yon. Ang nasa isip ng member, sabi niya, ay, si pastor yan. So you see, marami ang sabi sa huling panahon, hindi matatanggap yung kanilang mga naririnig. Pero hindi tayo dapat magulat dito. Kasi ito ay tanda. De, tinanong ko, ano yan, Andre? Mic po. O, di ba? Confident siya. Okay. So, hindi na ito yung time para magpalamig-lamig tayo. Hindi na ito yung time para lagi kang absent sa church. Hindi ito yung time para wala tayong ginagawa. Bagkus, sabi, ito yung time na dapat tayong gumawa na maraming bagay para sa Panginoon. Di ba? Hindi, wag natin i-allow na yung masama ay ma-overcome tayo. Wag natin i-allow na yung compromise sa mundong ito ay matabunan. Yung ating tungkulin, yung ating responsibility as God's children. Diba? Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Bagamat alam natin that we were created in the image of God, pero sabi, hindi natin ipinapamuhay. So hindi ito yung gustong buhay ng Diyos. Alam niyo, pag sinuma natin dyan, sabi, it all boils down to one thing. We lack true love for God. Sinasabi nating mahal natin ang Diyos, pero sa labi lang. Hindi sa puso, hindi sa gawa. Diba? Tayo ay Kristiyano lang sa nguso, pero hindi sa puso. Diba? Dapat maging Kristiyano tayo sa puso. We must be true to our words. Kung sasabihin nating mahal natin ang Lord, dapat yung buhay natin, yung kilos natin, should show that we truly love God. No? Kaya, di ba, when people start to miss church activities, or prayer meetings, get together, di ba, yung mga church services natin, when people miss giving their tithes and offering, when people have no time for God, ibig sabihin, meron na tayong problema spiritually. Something is wrong. Hindi ka dapat magpakampante kapag okay lang sa'yo na wala ka sa church. Hindi ka dapat magpakampante na okay lang sa'yo, may activity sa church, pero wala ka doon, hindi ka kasali. Di ba? Hindi tayo dapat magpakampante na merong goal ang church, pero hindi ka kasama doon. Sabi mo sa katabi mo, dapat kasama ka. So, our goal every year should be, this year will be better than last year. Diba, kung palamig-lamig ka sa taon na to, aba, uminit ka naman sa taong 2024. Diba? Your present year should be, the coming year should be better on your past years. I-evaluate mo yung sarili mo. Baka 2024 na, wala pa rin nababago sa'yo. Yun ka pa rin, simula nung makarating ka dito sa church. Di ba? Parang ipinanganak ka, hindi ka na lumaki. Nagapang ka pa rin, nadedi ka pa rin. Binubuhat ka pa rin, inaalagaan ka pa rin. Hello, young people. Hindi na kayo babies, young people na kayo. Hindi na kayo dapat binubuhat.
Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na baby. Di ba? Naalala ko, meron akong kakilala na, hindi chismis to kasi hindi mo na ako nagbabanggit ng pangalan eh. Meron siyang kapatid na hindi nag-uusap. Nag-uusap naman siya, pero alam niyo yun, parang si Andre, pag tinanong mo, isang tanong, isang sagot, parang ganon. Hindi, mausap pa nga si Andre, yun talaga, hindi. Alam mo yun, nagbabakbaka na yung iba niyang kasama sa bahay, siya wala lang. Basta hindi siya masalita. Pero maniniwala ba kayo, nakadalawang asawa na yun? Iniisip ko, kung hindi siya nagsasalita, paano siya nanligaw? Paano niya kaya kinausap yung mga nagkagusto sa kanya? Kasi kung ako ang tatanungin, parang ayoko mapangasawa yung hindi nag-uusap, ano? Alam mo yun, parang kang engot, nagsasalita ka, tapos siya nakatingin lang sa'yo. Alam mo, kulang na tayo, mabaliw ka ba? Di ba? Minsan ganun tayo eh. Pagdating sa ibang bagay, ang dami nating nasasabi, pero pagdating sa pag-share ng Word of God, napipipi tayo. Diba? It should not be that way. We should, when it comes to things of God, we should be bold ng pagsasalita. Diba? We should never be ashamed of things when it's about God. So, this year, may challenge tayo na dapat gawin to be a better person this coming new year. 1, put the past behind. Yung nakaraan, sabi nga nila, charge it to experience. Huwag mo nang balik-balikan. Diba yung mga failures mo, kada na lang mayroon darating problema sa kasi ganito ako, kasi ganun ako noon, kasi ginawa sa akin nito. Diba? You put the past behind. Kasi you can never go forward kapag binabalikan mo yung mga nangyari sa'yo. Diba? Kung tinanggihan ka sa trabaho, may taong nang iwan sa'yo, that's in the past. Diba? Kaya nga may ex-lover, work, ex na nga eh. Huwag mo nang balikan. You go forward, you move forward. Hanapin mo kung ano yung magandang buhay na inilaan ng Panginoon sa'yo. Diba? Sabi sa Philippians chapter 3 verse 13, forgetting those things which are behind. Bakit mo kailangan kalimutan yung mga things in the past para makapag-move forward ka, para makapamuhay ka ng panibagong buhay na masaya at malaya. You have to choose to be happy. You have to choose to be free. Sabihin mo sa katabi mo, you have the choice. So kung gusto mo maging malungkot, wala ka sa buhay mo. Problema mo yun. But one thing, hindi ito yung gustong buhay ng Diyos sa atin. God wanted a better life, a happier life for each and every one of us. Iyon yung dapat pamuhayan natin. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verses 2 to 3, you won't spend the rest of your lives chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. You have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy. Their immorality and lust, their feasting and drunkenness and wild parties, and their terrible worship of idols. Yung mga maling gawain natin na ginawa ngayong 2023, iwanan na natin yan sa 2023. Huwag nang dalin sa 2024. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang dalin. So alam nyo, this year, wag New Year's resolution ang gawin ng bawat isa sa atin.
No, wag New Year's resolution ang gawin nyo. At the end of this year, ang gawin natin is self-evaluation. Ano ba yung naging buhay ko ngayong 2023? Ano yung narating ko? Diba? Sa career, sa family, sa ministry. Siyempre, kasama si Lord. Kamusta na ba yung level of relationship ko kay Lord? Nabago ba? Kamusta na ba yung commitment ko? Kamusta na ba yung paraan ko ng pagtatrabaho? Kamusta na ba yung pagmamanage ko ng oras? Make a self-evaluation of your achievements, failures for 2023. And make a commitment, no, to be better, to be a better version of yourself for the year 2024. Number 2, do not wish to change, but rather act to change. Minsan kasi gusto lang natin magbago, pero wala tayong ginagawa para mabago. So wag lang natin isipin, wag lang natin isulat, wag lang natin sabihin na gusto natin mabago yung buhay natin, gusto natin baguhin yung sarili natin. But sabi, kumilos ka. You do something para ikaw ay mabago. Sabi sa Philippians chapter 4, verses 21 to 24, since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. So sabi, alisin na, throw off, alisin na daw natin yung ating old nature, yung ating hindi mga magagandang gawi na nakagawian. Pag alam mong hindi maganda, alisin mo na. 'Di ba? Sa isang basket ng kamatis, pag yung bulok hindi mo inalis, nahahawa yung mga hindi bulok. It's the same thing sa buhay natin. Pag yung alam natin na mali at hindi natin inalis yan, nahahawa yung mabuti pang part sa buhay natin. So hanggat hindi pa yan stage 4C cancer or terminal na, alisin na. Diba? Para hindi na yan makadamay, hindi na yan, kasi lalo na ang kasalanan, diba? Maraming nagiging anak yan sa buhay natin pag inalagaan natin yung kasalanan. Inaalis niya yung blessing ng Lord, inaalis niya yung kagalakan sa buhay natin, di ba? Inaalis niya yung kapayapaan. Kaya pag hinayaan natin yan, damay-damay pa yan. Hindi lang ikaw yung malulungkot. Lahat na lang ng makakatabi mo nagiging malungkot. Di ba? Dati, nakangiti ka, nung mapasama ka sa malungkot, malungkot ka na din. Kaya yung lahat ng katabi mo malungkot. Tignan nyo nga yung katabi nyo kung malungkot. Sabi mo, ngumiti ka naman. Di ba? Sabi, throw off! Alisin na natin. No, choose to act, to make a change, to change yourself. Di ba? It's just like faith without work is dead. So if you want to change, you have to act. You have to do something for you to be changed. Kung ngayon 2023, napaka-tamad mo when it comes to doing ministry, when it comes to going to church, di ba? Make a change ngayon 2024. Gumising ka ng maaga pag linggo, dumating ka ng maaga pag service. No? So, we make it sure na dito, kasi sa first service, nagawa na namin. No? And
we will make it sure na dito sa second service ay magagawa din natin that we will be starting on time. Alam niyo ba yung first service, 5 minutes before 8 a.m., may ano na sila, call to order. Tayo baliktad. 10:05, tsaka palang nagko-call to order. Baliktad, di ba? So, we would be a better church this coming year. We will make changes, adjustment, no, kung kailangan, para, sabi nga, we would be a better version of ourselves for 2024. Diba? So it's the same with us. Make a change. We must be more supportive of the church, diba? Of the ministry. Kasi parang yung mga nakarang taon during the pandemic, masyado tayong na-focus sa atin. Diba? Sa needs natin, sa safety natin, and our family. Nalimutan natin yung church. So it's about time na magbigay naman tayo ng time para sa Lord. So, we become supportive, more supportive of the church, diba? We become more active in doing our ministry. Yung ating relationship sa Lord, mas palalimin natin, diba? Mas maging concerned tayo dun sa ating walk of holiness sa Panginoon. Maging concerned tayo, yung ginagawa ba natin, yun yung gusto ng Lord na gawin natin. No? Kaya sabi, mahalaga na ang pag-ibig ng Diyos ay talagang lumalim sa ating buhay. At itong taon na darating, magkaroon tayo ng malalim na pagnanasa or desire to reach out for those who are lost. Targetin natin yung mga tao na malalapit sa atin, na madala natin sila sa church, not because of us, but because we love God. Kasi alam natin na kapag yung mga tao na mapapahamak, ang tao na hindi nakakakilala sa Lord ay madadala natin sa church, it will truly bring happiness to God. Diba? Let's do this not because of our love for them, but because of our love for God. So, blessed to multiply. Yan yung goal natin for the year 2024. So, i-claim natin sa buhay natin yan, Lord, this coming year, I am blessed to multiply. Multiply financially, multiply when it comes to commitment to ministry, multiply when it comes to commitment to church, multiply when it comes to praying, multiply when it comes to reading the Word of God, multiply when it comes to winning souls. Kung 0 tayo ngayon 2023, 2024, meron na tayong plus. Diba? Number 3, grow personally in Christ. So sabi ko nga, dapat each year, lumalalim yung ating connection sa Lord. Hindi, same tayo, same lang. Nung ikaw ay unang pumunta sa church hanggang ngayon, ganun pa rin. You do not pray, you do not talk to God, you have no interest in reading the Bible. Grow personally in Christ. Yung ating communication sa Lord, mas palalimin natin itoong taong 2024. Sabi sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Proverbs 4:18, but the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. Alam nyo, dapat habang tumatagal yung araw, mas lalong lumiliwanag yung ilaw natin bilang mga Kristiyano. Hindi yung habang tumatagal, padilim ng padilim yung ating ilaw. Diba? So, sikapin natin na lahat ng efforts na gagawin natin, isama natin yung pagpapalalim sa ating personal relationship sa Diyos. Alam nyo, spiritual growth
is a choice that we must make. Kung gusto mo lumago spiritually, you must make a choice na lumago ka. You have to pray more. You have to meditate on the Word of God more. You have to commit more. Diba? You have to participate sa mga gawain sa church. Wag lang every Sunday, wag lang maging panata nyo na nasa church lang every Sunday. Naalala ko tuloy yung simbang gabi. Meron akong sinabi na mga kabataan. Sabi ko, idagdag nyo sa 12 dreams nyo. Na sa taong 2024, kukumpletuhin nyo na yung simbang gabi. Kasi nakumpleto nila, ito ngayon 2023, nakumpleto nila yung 3 simbang gabi na hindi sila umattend. Kaya sabi ko, baguhin nyo naman sa 2024, baka pwede. Kumpletuhin nyo naman yung 3 araw ng simbang gabi. And there's more. Diba? Yung iba, hindi na nakumpleto yung simbang gabi, pati Pasko wala sa church. Ako ang suggestion ko, gawin nyo, isama nyo sa 12 dreams nyo. Na bigyan ng mas priority ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos ngayong 2024. Sa iba, ilang days ang simbang gabi sa Catholic Church? Ha? 9 days. Anong oras yun? Madaling araw. Alam nyo ba, madaling araw ang dami naglalakad. Gusto nilang kompletuhin yung 9 days. Tayo 3 days lang absent pa. And to think, ang simbang gabi ay December lang. Lalo siguro pag ginawa natin yan every month, baka wala na umattend. Alam niyo, nakakatawa to. But, listen to this. Itong panahon na to ay para sa Diyos. Sa buong isang taon, December lang natin yan ginagawa. So, ilagay nyo na sa 12 dreams nyo. Bakit sa 12 dreams? Ba't sa tingin nyo sa 12 dreams ko ipinalagay yan? Mahirap kasi yan. Kasi, madalas pag December, maraming busy. Diba? Lalo siguro pag ginawa natin simbang gabi, alas 4 na madaling araw, baka mga nandito na lang, mga kababaihan, kalalakihan, wala nang young people. Kasi yung alas 10 nga na service, nalilate kayo eh. Magising pa ba kayo ng alas 4, diba? So you see, when you truly love God, you have to sacrifice some things to prove that you love Him. Diba? Maniniwala ka ba yung isang tao, mahal ka, pero hindi sila makapagsakripisyo ng panahon para sa'yo? They just love you with their lips, but not with their hearts. 4, do everything for Christ. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Ano man ang ginagawa natin, may nakakakita man o wala, gawin mo yan lahat para sa Panginoon. Ano man ang ginagawa natin, ma-acknowledge man tayo o hindi, do it all for God. Diba? Sa work, kahit na feeling mo, napakahirap ng trabaho mo, yan ang pinili mong trabaho. Di pagsikapin mong maging matapat dun sa trabaho mo. Sa negosyo mo, ganun din. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyong maging batayan sa pag-unlad yung mas mababa sa inyo. Laging maging batay nyo yung mas mataas. Katulad niyan, itong January, bayaran na naman ng taxes, di ba? January to April. Madami ayaw magbayad ng tax. Kasi sabi nila, yung iba naman daw hindi nagbabayad. Sabi nila, yun naman daw ibabayad ay gagamitin lang ng iba. Siguro may tama naman yun. Di ba? Kasi sa Pilipinas, masyadong corrupted.
Pero kung hindi ka ba magbabayad ng tamang tax, tama ba yon? Hindi. Kasi ang naging basihan mo, mali. So, dapat ang maging basihan natin sa buhay, yung tama, hindi yung mali. It's just like giving your tithes. Ba't ako magbibigay ng tithes? Eh, yung iba nga hindi nagta-tithes. But, we all know na ang tithing ay iniuutos sa atin ng Diyos. Di ba? You read Malakay. Bring your tithes and offering to the temple. So bakit magiging basis mo yung mga taong hindi nagta-tithes when sabi ng Lord, mag-tithes ka? So pag hindi ka nagta-tithes, ibig sabihin, hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos sa'yo. It's as simple as that. So, wag mong maging batayan, wag mong maging basihan ng buhay mo yung mga mas mababa sa'yo. Huwag mo maging batayan ng pamumuhay mo yung mga maling ginagawa ng iba. Dapat ang maging batayan ng buhay natin ay yung salita ng Diyos. Maging batayan ng buhay natin, ano yung gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin. Di ba? Kaya sabi, so whether you eat or drink, hindi naman ito natapos, or whatever you do, do it all for the glory of God. Lagi mong isipin, maluluwalhati ba ang Panginoon sa ginagawa ko? Maluluwalhati ba ang Panginoon sa buhay ko ngayon? Hindi lang plano ng Diyos na maging maayos yung ating pamilya, but plano din ng Panginoon na magkaroon tayo ng malalim na commitment sa paglilingkod sa Kanya. Ngayon, ang tanong sa bawat isa sa atin, will you take the challenge? Will you change the direction of your life this coming 2024? O matatapos din yung taon na ganun ka pa rin, katulad ng 2023. So, the choice is yours. You always have a choice. Alam niyo, ito yung isang magandang bagay na binigay sa atin ng Lord. We have a freedom to choose. But never forget na yung buhay na pipiliin mo ngayon, pananagutan mo yan after ng buhay natin dito. Pwede bang tayong lahat ay pumikit? And let's have a personal talk with God. Hindi ko alam yung naging buhay nyo noong 2023, but one thing, alam ng Lord lahat ng pinagdadaanan. Alam ng Lord lahat ng laman ng ating puso at isipan. Ask His help. Na Lord, I want to be a better version of myself ngayon pong taong 2024. I want to be more committed. I want to know you more sa akin pong buhay.